Ayan, hello mga Kalingap, welcome back po to our channel, si Kalingap Edu. At ngayong araw po, andito po tayo ngayon sa lugar nila Arjun. At pag-uusapan namin yung tungkol doon sa mga nangyari ng mga nakarang araw dahil meron pong nagkaroon po si Arjun ng konting issue tungkol sa kanya, sa mga ginagawa niya. Aside sa pagtulong natin, at medyo, medyo, syempre, at medyo na-aware tayo para sa mga ginagawa niya. At kasi po, syempre, ano natin siya, beneficiary, kailangan natin siyang i-guide sa mga kanyang ginagawa, para mas hindi siya, hindi siya maging, para hindi makaapekto sa ating pagtulong para sa kanya. At kasi po may mga rules po dito sa atin sa Kalingap, which is na minsan na nababypass ng mga ating mga beneficiary. Kailangan po natin siyang um, guide. So, ayan po, hintayin natin dito si Arjun ngayon, para mapag-usapan namin yung issue. Kasi po, nagbablog po si Arjun nitong nakaraan, at yung pong pag-vlog niya sa sa sarili ng channel ay hindi po natin hindi ko po ni-recommend yun sa kanya, kasi ang alam ko po sa kanya dati ang usapan is magtitinda lang siya sa parang live selling sa Facebook page o sa kanyang sa Facebook niya mismo, live selling sa Facebook niya. Hindi ko po akalain na gano'n ang gagawin niya, so para sa akin is medyo yun, parang nagbabypass siya sa ating mga rules. At nung una po is parang lang, hindi lang pinansin. Tapos nung una hindi ko pinansin, tapos habang tumatagal lalo lumalakas sa channel, syempre ang mga kasamahan natin napapansin na rin yung mga niya, yung mga ginagawa. Syempre hindi ka naman makakaiwas sa Kalingap viewers kung isa kang beneficiary ng Kalingap, di ba? So ayan po, tatanungin natin siya kung ano ba talaga ang gusto niya sa sa kanyang future, kung magpapatulong pa po ba siya or hindi. Kung ipagpapatuloy po niya kasi yung pagbablogger niya, mapipilitan tayo na tikalin siya sa ating beneficiaries. Pero kung hindi po at i-stop niya yung pagbablog niya, dire-diretso lang po yung pagtulong natin hanggang sa ating makakaya. At sa ngayon po yun po ang napag-usapan namin ni Kuya Bal para sa kaniyang na kausapin ko rin daw siya, sabi ni Kuya Bal. Sir Arjun, buka. Galing ka sa school? Uma-school ka pa lang? Nauwi pa lang po. Nauwi pa lang? Putol-putol lang yung schedule mo. So ayan po, ngayon lang ulit kami nagkakita sa loob ng ilang siguro last vlog natin pa rin. Yan ang ulit kita natin. Kumusta Arjun? Okay lang. Okay lang. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Napansin ko Arjun itong mga nakarang araw, parang parang siyempre alam ko yung nangyari. At down na down ka. Kaya siguro at naramdaman mo na rin siguro na baka yun ang pag-usapan natin pagpunta ko dito sa iyo. At ngayon may ako sa iyo, may mga bagay na lilinawin at saka ipaparating i-offer sa iyo tungkol sa diyan sa mga sa nangyari tungkol sa issue na tungkol sa pag-ano mo, di ba? Pag-YouTube. At napag-usapan din namin yun ni Kuya Bal nung nasa Maynila kami. At sabi is kausapin kita at mga sinsinan para mas malinaw. At baka pag-uwi rin yan ni Kuya Bal, baka bumisita rin siya sa iyo, sabi niya sa akin. Baka kung pwedeng puntahan daw niya ikaw. So ngayon, ito sa akin, pag ko lang sa'yo, lilinawin ko lang sa'yo yung mga possible na mangyari kapag yung mga ganong bagay. Lahat ng ko, hindi naman, ito lahat ng mga para sa inyo din naman ito mga ginagawa ko na pag-iigpit sa sa inyo, ito
Kasi pagka pinagpaano mo yun, baka hindi lang ako mag-aano sa inyo eh. Baka iba ang makabangga mo kaya inagahan ko na lang. So, dahil pa ko na para mas ano, kita. So, ayan. Yan po. One-on-one talk with RG. So, first time ito, ano, confirm natin yung mga bagay kagaya na sa issue, ano. So, sa pang ito itong unang yung sa paggagawa mo ng YouTube, nagkaano lang kasi parang nagkaroon ng miscommunication ng pagkaano sa akin siguro ng kasi ang pagkakaalam ko parang okay sa akin, pero ang ano mo lang talaga nung di ba sabi mo dati maano ka live setting, ang akala ko lang sa Facebook lang nung una, so parang ano ko lang na parang okay lang, sige, Facebook lang naman. So nung mga oras na yun, kaya nung sabi ko nga sa paggawa ng ano niya, last 2 months ago nag-stop yun, di ba? Dahil parang na-busy ka rin sa school at saka yun. Tapos biglang ito na lang recently parang nagpatuloy ka bigla ulit. So anong mga anong reasons na parang feeling mo ba parang itong nakaraan, di ba, nagbalik ka sa pag-YouTube ulit nitong nakaraan, nagla-live ka palagi. Anong dahilan ba bakit nag-continue ka sa pagpa-live? Yung mga oras na yun, napapansin ka na rin ng mga kasama ko kasi sa ganun eh. So parang ang nangyari is, si Edu parang hindi na niya kinokontrol yung mga kasama niya, nasasakupan. Parang ako yung medyo nagiging bad sa kasamang parang ako, parang nagsasarili parang gano'n din ang feel ko na nila, napapansin ko kasi ayun nga, maluwag ako masyado sa mga tinutulungan ko minsan. Ikaw, anong mo yung Reason. ha? Reason. Oh. Ano po? Una po, andun naman po yung pag-respect po sa'yo. Kaso, hindi man po hindi man po, ganun po. Pero hindi ko man po sinasabing kulang, ganun. Yung iniisip ko lang po kasi, yung pag-aaral ko din. Yun din po. Kasi po, parang nagpasok po sa mindset ko na, what if ipagpatuloy ko yung YouTube? Parang kahit konting tulong lang din po galing sa YouTube. Parang malaking tulong na din po yung para po sa pag-aaral ko. Simula maging parang safe yung maging parang yung safety nung yun din pagiging diretso nung pag-aaral mo, saka hindi mo para yung sustento is parang kahit wala ako, parang gano'n siguro naiisip mo na parang kahit bihira lang or para makapagdagdag man lang sa budget ganun. Kasi po napag-isip-isip ko yung last vlog pala na parang sabi mo nga po, pero alam ko nga po kahit parang naisip ko din po na sa dami po ng tinutulungan niyo, parang hindi mo din po ma-balance yung po ba kaya po, yun yung po. Ma-balance sa Ayun po, yung sa dami po yung tinutulungan, po ba na may mga naiiwan or parang hindi na masyadong nababalikan or kagaya mo na at least siguro once or twice a month na lang nababalikan. So naiintindihan naman natin yung gano'n pero okay lang naman po yun kasi alam ko naman po na habang tumatagal po is dumadami din po yung tinutulungan as a kalingap scouting. Pero
naiisip, ano ba, parang pumasok sa isip mo na, ay, dumadami na ang ano ni kuya na parang baka mapabayaan na ako, ganun ba ang pumasok sa isip mo? Opo, ganun po. Pero may reason din po kasi parang, di ba po, habang dumadagdag din po yung... Humihina bigay, ganun. Hindi po sa bigay, okay naman po yun. Kasi, syempre po, di ba po, kasi habang tumatagal din po, baga, Mas marami pang kailangan. opo. At hindi po, Or- yung mas madami pong nag-ano na kailangan ka din po, baga, yung tutulungan mo pa po na mas deserving na po din po siya sa amin. Para feeling niya is, naiintindihan naman natin yung ganung ano. So, yun pala na ni Arjun. Paano yan ngayon, Arjun? Dahil dun sa ginawa mo, yan, may parang medyo mas ginawang nung iba. Parang pinalaki nung ibang mga tao. Pero sa akin kasi talaga, lang yan parang hindi naman talaga, parang madaling control lang sa akin. Kaya lang, yung iba, parang mas ginawang parang, issue pa, para mas, may mga sila, which is parang naawa rin ako sa iyo, sa ganun point na, kaya, nung nakita ko yung mga ganung mga inaano ka, siyempre sabi ko, ayoko nang ganyan sa aking mga beneficiary, ayoko nang medyo magulo. Kung sa totoo lang, kung tutuusin, mas gusto ko pang ako yung mabash at para para hindi sila para ma-minimize. Sa akin talaga, yung pagsabi ko nung sa kanya nung na hindi ako approve, lang, yung parang gusto ko lang ma-warningan ka or hindi ko naman gusto na na sobrang magkaganyan sa ka sumat sila. Guluhin nila yung pag-aaral mo or maging magulo yung buhay mo. Kahit kailan, never po ako sa mga beneficiary ko na tahimik lang lagi dito sa channel ko. Ang nagkataon lang talaga is yan, isang na yan. Which is hindi kita talaga makontak ng mga nakarang nung mga nitong recent Yung message niyo po, kuya, nabasa ko naman po yun. Doon po ako nagtigil. Tapos, nung po baga, nung pag-like niyo po, doon na po nagsimula yung pagkakasal. Nabasa ko man po, yun nagtigil lang ako. Tapos nung nag-live ka po, tapos yung nagang corona po baga, yung time naman po nung nagsabi ka na po, nag-stop ko na din po ako. Nag-honor na ako kasi parang sa akin, sa aking point of view parang, Sir Arjun, hindi ako parang, hindi pinapansin yung mga chats ko, parang medyo signs of na medyo disrespectful, parang sa side paano kita makukontak ko, paano ko masasabi sa'yo ng kung paano ko sa'yo i-inform ka dun sa mga bagay na ginagawa mo, ang nagkataon, may nagtanong ng mga viewers ito, ganito. Marami na kasi nagsasabi sa akin, alam nila parang bawal yun, di ba? Sabi sa akin. At saka, Bites Arjun, live ng live, ganyan. Yan, sa atin. Sinagot ko yung mga viewers ng isang beses. At yun na nga, nangyari na nga yung nangyari, Naging, lumaki ng lumaki. Yan po sa mga, sa mga reactors, sa mga natin, sana po irespeto natin yung mga kagaya po nila Arjun at beneficiary natin. Huwag po natin silang i-bash. Lang po natin sila i-guide na wag saka payuhan sa ating sana mga react. At wag sana yung sobrang below the belt ng mga which is ang pangit naman Di naman natin alam yung istorya na yan, buong istorya, kung bakit nagawa niya yung ganung bagay. So yun, kumusta yung mo? Ito sa mga this recent na week na simula na nangyari yun. Ano mga naramdaman mo? At yung naka-apekto ba ito sa pag-aaral mo? Sa sa pamilya mo? Anong mga komento nila mga mababang mo? Sigurado mababasa rin nila yan. Nagdadamay po sila kasi pati po yung pagpapalaki ng magulang ko is parang yung mga sinasalita po nila is talagang below the belt na po talaga parang walang modo daw yung pagpapalaki sa akin.
basta na ano ko na alam to nila mama mo. Anong sabi nila? Na ano daw po, parang mag-sorry na lang daw ako sa nagawa ko. Wala naman ako nagawa ko sa mga basher. Parang sila lang din naman po yung ano, parang sila din naman po yung nagpalawak pa po. Okay lang natin. Pero sorry ka din sa tuloy. Eh sa pag-aaral mo, naka-apekto ba ito? Kasi minsan napapansin ko yung mga, ano mo, yung mga parang story mo sa Facebook mo, parang isang beses parang bigla ka nag-shutdown yata eh. Gano'n ng Facebook, saka YouTube. Parang tinigal mo lahat. Ano nangyari doon? Bakit mo ginawa yun? Parang ano po pala, umiwas pa ako sa lahat, tapos ano po kasi laki impact din po sa ano ko, sa pag-aaral. As a nursing student din po pala kasi madami din po kami ginagawa. Parang hindi ko po na-balance yung pag-aaral ko at yung mga naririnig kong mga pambabash po sa akin. Kasi po, ano po, naka-direct po sila sa akin, naka-direct po sila sa akin na chat, pati po sa pamilya ko. Ganun po yung inaano nila sa akin. Kaya po, laki impact din po yung ganun po ginagawa. I mean, yung mga nangyari po. Pero iniisip ko po na na siguro po, parang deserve ko din kasi nagkamali din po ako kuya. Pero, di naman po sa ganung paraan na ganun po masyadong deserve na yung mga sinasabi po is parang hindi naman natutoo para sa akin po. Kasi po alam ko naman po yung mga ginawa ko po. Na yun na nga po, nag-stop po ako nung nagsabi ka po, nung nag-chat ka po sa akin, nag-stop po ako noon. Tapos hanggang sa lumawak po yung mga nangyayari po. Parang napapatungan na po ng mga kwento. Na kesyo daw na nagsiselos gano'n, kaya nagawa ko inggit, gano'n daw yun, kaya nagawa ko. Hindi ko po yung tinutulungan gano'n? Opo. Hindi ko po yung ginawa dahil po gano'n. Hindi ko din po yung ginawa dahil yun yung reason. Ginawa ko po yung dahil din po sa sarili ko. Kasi ayoko lang din naman po yung pag-aaral ko. Ayaw ma-stop yun. So, ayan po, narinig natin mismo sa kay Arjen yung mga kanya talagang nahinaing yung kanyang mga nararamdaman tungkol sa mga dito. At yan. Nag-isip nga po ako isang beses na anuhin ko na lang buhay ko para matapos yung lahat. Oh, grabe naman. Huwag mo gagawin. Sobrang ibig sabihin pala, sobrang dinamdam mo lahat yung mga bashings na Alas ilang week ko din po yun pero parang pinapakita ko po sa mga kaklase ko, tapos kala mama na okay lang po ako. Para po okay lang yung panlabas po, yung masaya ka pa din po sa panlabas, pero yung panloob po is parang durong na po sa mga sinasabi ko na iba. Naramdaman ko yan, ganyan din ako dati sa ibang mga Siguro po, hindi lang po ako napigilan ni Carla. Kasi po, yun lang po talaga yung way para matapos po kayo yung nag-iisip ko. Hindi lang po siguro ako na-power na ni Carla, parang na-save niya akong gano'n. Sa boarding house? Ano ginawa mo? Kinuha ko po yung kutsilyo doon sa kusina. Tapos nag-lock po ako sa kwarto ko. Ano gagawin mo? Hindi ka salim. Parang kasi yung mga sinasabi ng anak ko, ayoko po kasi lang ganyan. Alam ko po nagkamali ako, pero yung mga sinasabi ko, hindi naman ako totoo. Wala.
Huwag mo nang pansin yung mga viewers niya kasi yung mga masamang ano yan. Hindi naman talaga yun ano. Mga solid na, yun iba talaga mga basher lang, hindi naman talaga yung mga totoong mga fans ng ano natin na kalingap, ni kalingap mo. Siyempre yung iba, mas marami pa rin din ang mahal sa'yo. At saka isa pa, mas pagpalaga natin yung mga tao ano, yung mga nagmamahal sa'yo. Huwag mong pansin yung mga walang pakialam, yung mga tao. Equal pa din po kasi ako kasi may mga tao, kaya yung mga tao pa po ba ng ano, parang ang laki pa din po ng pag-iintindi sa kapwa. Yung ang laki po baga ng pag-ano nila sa kapwa po baga nila. Na sila po yung nagpapalakas po ng loob ko din po para malagpasan po yung ganun. Saka, huwag na huwag mong gagawin yung pag ano, parang pangit naman yun na bigla mong ano mo yung sarili mo para sa isip ng iba, di parang ano ka. Kasi po may nag-ano po kayo sa ano, di ka na lang ano, di ka na lang ng buhay. Dapat po sa hospital ka, dapat natuluyan ka na lang po. Kung ano inaano nila sa akin. Ito, sa mga viewers po, sana po mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi. Huwag po tayong masyadong magsalita ng mga bagay na pwedeng ano, kapahamak ng ibang tao ano, kasi po dito po sa social media sobrang hirap po ano. Siyempre wala po kaming laban. Yung iba po chat lang ng chat, kala nila okay lang, kala nila wala lang sama sa amin. Kahit nagsasalita silang sobrang sama na, which is ang pangit po. Sa amin po, siguro sa amin, ako yung iba po, gay boys, sanay na po kami dyan, pero sila po yung mga baguhan, yung mga bago, yung mga tinutulungan namin na hindi sanay sa mga ganyang pambabash. Yes, kawawa po sila, no. Pag nakakabasa minsan net, kagaya ni Arjen po, dinamdam niyang masyado. Medyo mahina pa ang ano ni Arjen, ang kanyang isip para sa mga ganyang at kahit talaga parang Sinasarili ko din po. dinadamdam masyado. Sinasarili ko po kasi minsan po wala man po makapagsabi nila. Pwede ka naman magsabi sa akin kung may problema talaga. Di ba sabi ko sa'yo dati kung may problema, magsabi ka sa akin. Siyempre, andito naman ako kaya nga kita tinutulungan. Hindi lang naman ang pagtulong ko is yung para sa yung para sa pera, yung sa pangtulong sa financial. Sa din, sa emosyonal na kagaya ng aspeto, kagaya nyo sa iyo ngayon. Which is kailangan mo ngayon. Parang ang isip mo ngayon, magulo eh. Dapat mag-guide ka ngayon. So, ayan, grabe po palang nangyari kay Arjen. Baigin na lang talaga at nakita siya ni Carla. Salamat kay Carla. Baka sobrang nakakatakot. Baka Kasi that time po hindi ko alam kung gagawin. Kasi nung time na po doon po sumabot na yung pagbabash ko sa akin. Hindi ko pumarin yung sarili ko. Parang nag-iisip ko na din po yung parang yung mga sinasabi na ibang tao po. Hindi man lang po ako yung apektado, pati po siya, yung pamilya ko siya, hindi po ikaw, kasi ikaw po yung nag-aayos po sa akin. mag-alala, gagawa naman natin ang paraan yan. Ito, una na itong pag-ano na to para linawin lahat ng mga nangyari. At hindi naman ganun kasibir yung ginawa ni Arjen para sobrang iba siya, Hindi naman ganun kalala yun. Para hindi naman siya nawakwak, hindi naman siya kumuha ng sobrang para po. So, sana po, stop na yung mga pambabash, guys. Ayan. Bago ang lahat, Arjen, sabi ko lang pagkatatag ka lang, pansinin yung mga basher na yan. Kung may problema, ka lang sa akin, sabi ka lang. Huwag mong sasarilinin yung problema sa atin. So, bago lahat, may bibigay muna tayo para sa Arjen. Ito galing kay matagal na to, matitenga na. Ito from
Sana makatulong to mga, sana makatulong to sa ano, sa iyong ano, kaya pangangailangan sa school at sa iba pa. Ito, galing po kay sa Tita from Taiwan. Team mo sang Taiwan RD. Yan po, ito yung galing to sa ito yung pinabigyan ni Kuya Jens. 10,000, bilangan takat, baka kulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yan. 10,000 galing from Team Mosang. Huwag ka na muna dyan, kalma ka lang. Kalma ka lang. Huwag kang masyadong alam kung na-stress ka sa lahat, no? At siguro sa mga susunod, dalaw-dalawin na rin siguro kita para mas mabawala yung ano, para mas mag-guide ka kasi ako sanay na ako sa bashing na yan. Wala nang tumatalab sa akin. Mga ganyan. At ito naman galing kay Ma'am Annalyn Rollinson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000. Another 10,000 pesos po. 20,000 total po. Yan, Arjun. Tanggapin mo to. Para sa'yo. Ikaw nang bahala dyan. At sana makatulong sa iyong pag-aaral. At paano ba? Magpasalamat ka naman Arjun sa mga nagbago ng tulong sa iyo. Thank you po kay Taong Taiwan. Tapos, Annalyn Rollinson. Annalyn Rollinson. Thank you so much po sa inyo. At sa lahat po din po na patuloy po na sumusuporta po at nag-iintindi din po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyo din po kuya. At sa agad din po kasi parang yung nangyari po sa akin, parang ano po ba, parang lesson din namin dito. Parang din po sa akin. Pag maano mo, tama yan, manalig ka lang, magdasal ka lang, at sigurado namang Na ano po kasi parang napag-inipin ko na sobrang mali po yung ginawa ko lang. mali talaga. Dahil lang po sa reason na yun na sobrang liit lang po sa ano po ba. Parang ang laki na po ng ano ay, ang laki na po ng impact para din po sa sarili ko. Kaya nga, parang Kaya po, sa isip ko po is parang sobrang mali po yung ginawa ko. Ganun po. wag mo yung uulitin na yung ginawa mo kasi siyempre sobrang ano, kawawa yung maiiwan. Kawawa sila mama mo, mga kapatid mo, pamilya mo. Lahat. At siyempre, tayo na nagtutulong sa'yo. Isa rin tayo, parang malulungkot tayo sa mga kung nangyari sa mga panyan. Walang ulitin yan ako. At ayan, bibisita-bisitahin na rin siguro natin ngayon para maano si Arjun, makomfort, saka yung ano niya medyo parang ano ulit yung utak niya ano, maging stable. Sa ngayon po kasi parang kahit ngayon po ramdam ko sa kanyang aura parang ano, hindi mapakali hanggang ngayon. Kitang-kita ko kanina pa. Paano ko makakapasok niya ngayon? Hasok pa din po nung ano nga, yung Hindi ka nagpahinga kahit nag-ano ka? Hindi po. Tuloy pa din po yung pag-aaral ko kasi once po parang Hindi ka nag-absent kahit ng mga nangyari? Hindi. tuloy pa din po napasok po ako yung mata ko. Parang wala lang po sa akin. Kasi gusto ko pong makapagtapos. Gusto ko pong yun po yung ano. Oo. So, Pero nito pong nakaraan, parang isip ko maghinto na lang din po pag-aaral kasi wag. ang dami pong parang sobra-sobra na po kasi yung mga salita ko. Parang ako na lang din po yung iwas. Hindi lang lumabang ka, huwag mo iwasan. Wala namang ginagawang mali. Wala namang masyadong ginawang mali. So, Pero sorry pa din po sa nagawa. ayun. So, yan po mga kalingap at nalinaw natin lahat ng mga nangyari. Sana po naunawaan nyo, no? At ito, susunod. Panoorin nyo na lang po yung mga susunod na pagbisita natin dito kay Arjun kung ano. Sana maging okay na siya. Sana bumalik yung dating sigla. At medyo nitong mga nakaraan talaga ramdam ko kahit yung last vlog natin. Medyo kahit parang hindi, tamlay ka pa rin. Kahit doon. At
May pasok ka pa yata, baka maliit ka na. Ah, anong oras ang pasok mo? Late ka na? Hanggang kasi po. Sige. So ayan, di na po tayo papatagal dito at baka may pasok pa si Arjun. So Arjun, bye-bye na. Thank you so much po ulit. See you na lang ulit. See you next week. Bye-bye tayo ulit sa iyo. Baka magdala tayo dito ng malupit na mag mental support. Maghanap ako ng sino kayang gibusin pwede isama. So ayan, salamat po sa panonood. Please like, share, and subscribe kung nagustuhan niyo itong video na to. At ganoon na rin kala Kuya Bal added na vlogs at Kalinga Prab. So hanggang dito na lang, paalam po, bye bye.